maliit nga, na sabi, tinuturo niya sa akin, ganito lang gawin mo, ganito lang. Tapos merong babaeng maputi, na ang ganda-ganda niya, hindi ko alam kung sino siya, kung si Mama Mary. Sabi niya, anak, ganito lang gawin mo, ganito lang. Sinusunod ko lang yung sabi nila, pag oras na hinipo ko, dire-diretso nakakaramdam sila ng ginhawa. Pati ang mundo sa kabilang daigdig, narating na rin daw ni Ana dahil sa mga kaibigan niyang elemento. Yung lambana, talagang kaibigan ko yon. Tapos yung duwende, kaibigan ko rin yun. May pangalan kasi siya, si Rikiti. Kulay green ang suot niya, lalaki siya. Ang lugar nila, ang ganda, para asin ang palasyo mo, ang ganda. Tapos pagpasok mo doon, hile-hilera na yung mga duwende. May sa isang bakante, may duwinding, tinatawag yung duwinding itim. Hiwalay. Sa isang lugar, yung mababait. Sa isang lugar, nandun sila. Dahil dun sa lugar nila, madilim, hindi malinis, magulo. Isa rin sa mga lumapit kay Ana si Mang Sifronio na di umano'y kinulam dahil sa inggit. Namagait ang binti ko. Tapos sinalinan ako ng dugo. Kasi ang nangyari sa akin, hindi pa nila ako ginagamot. Sumuha ako ng dugo, napakarami. Talagang siguro ako kung may TB, sumuka patay eh. Dinala nga nila ako sa doktor. Sinalinan ako ng dugo. Awan Diyos naman, gumaling ako doon. Nakarecover ako. Pero mula noon, yun na nga. Namimigat ang mga binti ko at hita. Nahihirapan akong lumakad. Dahil sa pangyayaring iyon, naisipan niyang magpagamot kay Ana. Hindi ko malam kung saan ko lalagay yung katawan ko. At pakasakit. Ang sabi lang nila talagang pag may kulam ka, masakit yan. Pero yung sakit na nararamdaman mo, triple yung nararamdaman ng taong maano sa iyo. Wala na. Nung matapos yung gamutan namin, wala na akong naramdaman eh. Isa si Joyce sa naniniwala sa di umano'y kakayahan ni Ana. Hindi ba nagbubuntis kayang pagamitin? O kaya, sabi niya. Nakita ngayon ako ni Kuya Sani sa labas. Sabi niya sa akin, meron daw akong sani. Hinilot niya ako ng pataas. Doon niya nalaman na may isang lalaking maitim, mataas, na ang sabi, hindi ako magkakaanak kung hindi sa kanya. Doon din. Tapos nag-start na ako doon na magpaalaga sa kanya. At di umano, nagbunga raw ang matagal na nilang hinihiling. 11 years, di kami nagkakakilala. 38 years old na ako ngayon. Bali, nagkaroon ako ng injection. Yung husband ko, naggamot din. Kumbaga kami dalawa naggamot. Wala naman nangyari. So, bumalik ako kay ate. Nagpaalaga na ako sa kanya. Ay, ito, January, naggano na ako. Siyempre, di ba, napaka-ano mo naman, bilang isang babae, di ba, yun ang isang pangarap natin na magka-baby kung meron ka namang asawa, di ba? Sobrang saya.